Yan, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa mga kabunyog mga kababayan. Eto po, talagang mabubugbog ng gusto. Itong si Inday Sara, no? Bugbog na po ito no? Pero kailangan mabugbog pa po ng katotohanan. Ha? Mabugbog ng katotohanan, hindi lamang si Sara, kundi ang kanyang mga panatiko at ang mga tao po na patuloy na naloloko ng pamilya ni Duterte. Kasama po ang kanilang mga vloggers no at mga influencers. Ngayon, eto na po ang pinakahihintay ha ni dating senador Antonio Trillanes na siya ay ipatawag diyan sa House Justice Committee para naman siya ay magbigay ng testimonya. Yan, nako. Alam naman natin na si Trillanes ay talagang tinik sa lalamunan ng mga DDS, ng mga Duterte. Hindi lamang tinik sa lalamunan, pati sa abdo, sa balun-balunan, oh, talagang ano ito, no? Public enemy number 1 ng mga Duterte. Ha? Alam niyo po 'yon. So, ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, heto na. Ipapatawag po si Trillanes sa susunod na pagdinig po ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment hearing ni Inday. O, di ba, Inday? Ha, baka lalong hindi dumalo si Inday niyan, ano? Ha? Pero ang sabi nga po ng abogado ni Inday, I think sabi nung yung isang abogado niya, itong si Panelo, yung anak ni Panelo na si Paulo Panelo, ay hindi daw talaga a-attend si Inday. Di karapatan niya yan. Bahala ka dyan, Inday. Basta ang mahalaga rito, sasabihin dito yung mga dapat sabihin. Ha? Ipapakita ang mga dokumento na dapat ipakita na mga ebidensya para hindi naman masabi na itong impeachment hearing ay pagbibintang lamang o pamumulitika. Kundi paghahanap talaga ng katotohanan at pananagutan. Kaya nga po, nandito si darating na si dating senador Antonio Trillanes. Ha, at kasama po sa ipinatawag itong Anti-Money Laundering Council. O, di ba? Ano po ba yung Anti-Money Laundering Council na yan? Yan po'y ahensya ng gobyerno. Ha? Na talagang tumututok po sa mga money laundering. Ha? Ano ba yung money laundering? Yung mga gawaing tungkol sa pinansya, tungkol sa pera. Ha? Yung mga deposito sa bangko. Ha? Yung tungkol sa mga finance po ito, no? Tungkol sa pera. Ha? Anti-Money Laundering Council. Kung saan, yung mga pera na kinikita sa masamang paraan, sa pamamagitan po ng mga criminal activities, halimbawa, kagaya ng Pogo, di ba? Mga criminal activities, drug trade, no? Ha, yung illegal na droga, yung mga ganyan, kidnap for ransom. So, smuggling, basta anumang pera na kinita sa pamamagitan po ng mga illegal na aktibidades, yan po'y sinusuri ng Anti-Money Laundering Council. Ibig sabihin, yung ating finance system, yung ating banking system, ayan po ang isa sa tumitingin. Ano? Yan po ang gawain ng ahensya na yan. Even po yung mga korupsyon. Siyempre, kung ikaw ay magnanakaw na politiko, pag may mga kaduda-dudang deposito sa bangko, halimbawa, nag-deposit ka bigla ng 100 million, abay, ano po yun? Red flag yan sa Anti-Money Laundering Council. At itong AMLAC, alam po natin, sa pamamagitan po ng batas, alam po natin, ito'y may kapangyarihan na magpatawag po o magpabulatlat ng mga bank account. 'Di ba? May kapangyarihan po ito magpabulatlat ng mga bank account. Itong Anti-Money Laundering Council. 'Di ba? So, diyan na po 'yan. Ngayon, ipapatawag po itong mga taga-AMLAC at itong si dating senador Antonio Trillanes. Kung ano man pa yung ibubulgar ni Trillanes, ay inaasahan po natin na kung
kung ang mga DDS at ang kampo ni Sara ay halos mapraning na kay Ramil Madriaga, sigurado po tayo dito sa AMLA at itong pagtestimonya ni Trillanes, hindi lang po yan mapapraning. Talagang mababaliw na po yan yung kampo ni Duterte, lalo si Sara Duterte, sapagkat alam naman nila si Trillanes, kapag ito'y nagsalita, ito'y hindi fake news, ito'y hindi haka-haka, hindi marites, hindi chismis, kung hindi may resibo. Yun ang matindi kay Trillanes, hindi nagsasalita po ito ng walang ebidensya o resibo. Kaya makikita po natin mga kabunyog, mga kababayan, makita niyo yung picture ni Trillanes diyan, talagang nakangiti na siya, no? Nakangisi, oh. Kumbaga, sa ngayon po kumukuya-kuya-kuy na lang si Trillanes siguro. Nagkakape, no? Parang sinasabi ni Trillanes, where na you, Sara? Dito na mi. O, di ba? Dito na mi. Maalala po natin, ito rin si Trillanes, dito po napikon si Mayor, si Mayor ng mga DDS, itong si Tatay Digong ng mga DDS, napikon dito kay Trillanes dun sa pagdinig po diyan sa Congress. Naalala natin, etong si Duterte, gustong batuhin ng mic itong si Trillanes, di ba? Kaya nagkaroon ng commotion dun sa isang public hearing na yon, sa Congress, So talaga kasing hinamon ni Trillanes itong si Duterte. Tara, pumirma ka ng bank waiver mo, di ba? Kasi ang sabi po ni Duterte noon, ako wala akong alam diyan. Talagang eto mga sa akin to ni Trillanes. Talagang eto'y tinitira ko. Kumbaga ganyan ang sinasabi nila Duterte. So sabi nga ni Duterte, siya'y handang pumirma. Pero, ang kondisyon daw ay sasampalin niya si Trillanes. Yung po yung sinabi ni Duterte, Anong kapalit, sir? Sabi ni Duterte noon, dito sa isang congressman, yung nagpe-preside doon sa committee hearing, di ba? Anong sabi po? Anong sabi ni Digong? Anong kapalit, sir? Sasampalin ko siya sa publiko. Sabi naman ni Trillanes, nandun lang, ilang seat apart lang sila, tara, basta pumirma ka muna ng bank waiver mo. Ibig sabihin, pipirma si Duterte ng isang bank waiver kung saan sinasabi niya, pinapayagan niya ang Kongreso o yung committee na yon na buksan ang lahat ng kanyang bank account. O di ba? Bank waiver po ang tawag diyan. Kaya sabi ni Trillanes noon, ito namang si Duterte, mambubudol to, talagang ginawa, puro yabang to. Bluff niya lang yan na pipirma, pero hindi naman yan pumipirma ng bank waiver para magkaalaman. So, talagang malalim na po ang history ni dating Senador Antonio Trillanes sa paglaban po dito sa mga Duterte. Sa issue pa ng mga droga, talagang Trillanes yan hanggang sa pagkaka-aresto po ni Rodrigo Duterte dyan po sa International Criminal Court kung saan siya nakakulong ngayon. Di ba? Trillanes po yan. Isa yan sa mga talagang trumabaho at nanguna po sa paglaban sa mga Duterte. Kaya ano ang inaasahan natin dito ngayon? Talagang Sara bugbog na ito. Kumbaga bubugbugin talaga si Sara. Hindi naman literal na bugbog, kung hindi, bubugbugin po talaga ng ebidensya, ng mga katanungan, ang ano talaga rito, yung ebidensya. Talagang ilalabas po yan lahat dyan. Lahat ng nalalaman ni Trillanes tungkol dito kay Sara Duterte. Kasi ang lilitisin po sa impeachment trial ay hindi naman si Digong, si Sara. So ang mga sasabihin dito malamang ni Trillanes ay may kinalaman kay Sara, yung mga involvement ni Sara sa kung ano-anong mga illegal na mga aktibidades, mga gawain ng mga illegal. So, pwedeng yung sinasabi ni Trillanes, yung bank account na talagang hinuhulugan ng drug lord. Yan po talaga yung kiniklaim ni Trillanes na may bank account sina Duterte, si Sara, ang naguhulog ay drug lord. Ibig sabihin, nagde-deposito ng pera
by the hundreds of millions, or maaaring ang mga transaksyon na po niyan, ang mga transaction history na niyan ay umaabot na ng bilyon. Pwede pong ganun yan. Yan po ang papatunayan. Kasama po dyan ang Anti-Money Laundering Council, kung saan ito naman ay ahensya ng gobyerno para naman tignan yung mga illegal na mga pera na yan na nasa bangko or nasa ating financial system. Kaya Trillanes tapos Anti-Money Laundering Council. Napakatinding kombinasyon po nito. Kumbaga kung kay round 1 ay kay Madriaga talagang bugbog na, round 1 pa lang bugbog na po si Sara. Hindi lang po si Sara, yung buong Duterte family, yung buong Duterte syndicate bugbog eh. Doon na-expose na yung Pogo, yung mga Parmali ng mga sindikato na nagfinance kay Sara. Yung mga sa confidential fund, bugbog talaga. Pagdating naman dito kay Trillanes, mas mabigat kasi malamang po, ang i-expose nito, hindi na yun sa tungkol sa confidential fund. Kung hindi sa droga naman. Malamang po, drugs ito. Drug trade kung saan sinasabi, involved sila Duterte, yang sila Digong, si Sara, sila Pulong. Yan po yan. At ang magiging ebidensya po niyan ay bangko. Mga deposito sa bangko, bank account, napakabigat po niyan eh. Dahil sinasabi nga po natin, yung mga testimonya, pwede ka pang magsinungaling dyan eh. Kung wala talaga mga verifiable na mga ebidensya, no, na mga talagang papatunayan mo yung sinasabi mo, testimonya. Pero alam niyo po, pag sinabing bank account, ito po'y prima facie evidence. Ibig sabihin talagang first-hand evidence ito. At mahirap i-dispute ito. Ang bank account po, indisputable po yan. Undisputable. Ano bang tama? Indisputable o undisputable. Ibig sabihin, sa Tagalog, hindi mapapasinungalingan. Kasi ang bank account po, halimbawa, kung nakapangalan kay Sara Duterte, kanya talaga yun. Wala namang ibang Sara Zimmerman Duterte doon. Ganyan po katindi ang bank record. Ganyan katindi. Kaya pag yan po'y lumabas, yung mga bank account na yan, makikita dyan yung mga magkano ang dinidepositong pera dyan, magkano mga dinipositong pera, magkano ang winidraw. Halimbawa, nagdeposito ng 50 million, winidraw ganito, 150 million. Sino ang nagdeposito? Alam din po yan. Sino ang naghuhulog ng pera sa mga account na yan? Sino ang nagwi-withdraw? Kailan? Kailan winidraw? Anong taon? Anong buwan? Anong araw? Anong date? Anong oras? Hanggang oras po. Ganyan po katindi ang bank record. Kaya ang bank record po ay mga ebidensya na hindi talaga mapapasinungalingan. Hindi naman pwedeng pikein yan eh. Hindi po napepeke ang mga bank account. Kahit po ang mga cheque na yan, once in-issue yan at ibinigay sa bangko, yung mga manager's check na yan, dumadaan pa yan sa Philippine Clearing House. Lahat ng cheque sa Pilipinas. Ganon po katindi yung ating finance system, yung financial system. Mahirap mo siyang dayain or talagang hindi mo na yan madadaya. Diyan po talaga, bukod kay Madriaga, dito po talaga liligwak ng todo si Sara Duterte at ang kanyang buong pamilya. Hindi dahil nagbibintang, kundi may ebidensya. At ano ang ebidensya? Bank account. At sino magpo-provide po niyan? Ang Anti-Money Laundering Council, tatanungin po yan, may mga namomonitor ba kayo? Na pumapasok na pera, lumalabas. At mismong mga bangko po. Eventually, sa ayaw at sa gusto ni Sara Duterte, whether sa House Justice Committee yan, ilalantad yung mga bank account na yan, or sa impeachment trial na mailalantad yan, yan po talaga ay mabubulgar at mabubuksan. At sigurado tayo, hahanapin ng taong bayan yan, Sara. Yung mga bank account mo, ipalilitaw talaga yan at wala kang magagawa dyan, Sara. Yan, hindi nyo na yan mapopropaganda kasi pera na yan eh. Pag naghulog ang drug lord dyan, may pangalan yun.
Yun yung hindi mapapasinungalingan. Doon talaga, kung ngayon ay si Sara ay bugbog talaga, itong pagdating ng AMLA, tsaka ni Trillanes at ng mga bank account na yan, 6 feet below the ground na po ang ambisyon ni Sara sa politika. Kumbaga wala na. Hindi na lang siya patay, bangkay na, nangangamoy na bangkay na ang ambisyon ni Sara. Hinahalin tulad natin sa isang bangkay. Wala na. Wala na talaga. Kaya, etong sila Mike Defensor, mga nagpa-plan B na, di ba? Kasi alam nila, ano na eh. Durog na si Sara dito. Kaya lang, kung anong baho ni Sara, di baho din ni Baste. Wala din eh. Hindi rin viable yung plan B nila Mike Defensor. Dahil kapatid eh, di ba? So, ano bang pagkakaiba niyan? Sindikatong pamilya ito. So, patutunayan po yan, hindi pagbibintang, hindi pamumulitika, kung hindi katotohanan, at ang basihan ay ebidensya. Ebidensya lagi tayo mga kababayan, mga kabunyog. At anong ebidensya po yan? Testimonya lang ba ng taga-AMLAC yan o ni Trillanes? Hindi lang po testimonya at kwento. Kung hindi, mga bank account, bank record, bank transaction na may mga dokumento na hindi pwedeng pikein. Ganong kabigat po itong pagharap po ni dating Senador Antonio Trillanes at ng Anti-Money Laundering Council dyan sa ginagawang impeachment hearing sa House Justice Committee. So talagang labasan na to, todo na to, di ba? Gano'n naman eh. Yun talaga ang gusto natin sa bunyog, mga kabunyog, mga kababayan, mga DDS, ang lumitaw ang katotohanan. Di ba? Katotohanan lang. At lagi sinasabi natin, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Para walang politika, walang pagbibintang, walang paratang. Kung hindi ebidensya, ebidensya, ebidensya. At ito nga, mga bank record, tong mga sisingaw dito. At yan po ay, eventually, ay makikita ng taong bayan. Lahat tayo makikita natin to. At mahirap na tong pasinungalingan ng pamilya Duterte. Makikita po ng tao yan. So, yan lang po. Hanggang dito na lang yung ating vlog. No? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.